Ganito din ba ang aso ninyo kapag binuksan ng pinto? Yung kakaripas na ng takbo at parang walang nakitang amo? Ano nga bang gagawin sa mga asong ganito? Hahayaan na lang ba natin maglaro ang mga aso? O kailangan may taong nakatingin dito? Bakit ang ibang aso ay kailangan umakyat sa mataas na lugar habang nakikipaglaro? Ang ibang aso naman ay nasa ilalim ng isang bagay at doon nagkukubli. Welcome back mga amo at ating sagutin ang mga katanungan ninyo. Today nga ay training day ni Pangarap at ang sabi ng mga dog keepers ko ay itong si Pangarap daw pag binuksan ng pinto ay kumakaripas na lang agad ng takbo. Ang ugaling yan ay hindi pwede sa akin dahil delikado. Halimbawa, kayo ay umalis at nagpunta kayo sa isang lugar. Bigla mo binuksan ng pintuan at ang ginawa ni Pangarap ay bigla na lang siyang tumalon at nagtatatakbo. Naku po, di nalintikan na. Maaaring makadisgrasya si Pangarap o worst, baka madisgrasya siya. Simple lang naman ang training na to. Si Pangarap ay kailangan lang maintindihan niya na bawal siyang lumabas hanggat di ko sinasabi. Ang kailangan mo lang dito ay patience, pasensya, at ang iyong kalmadong energy. Hindi mo na kailangan ng treats. Yes, tama kayo. Hindi mo na kailangan ng treats para sa exercise na to. Gastos lang yan. Siguro nga ay nasa 30 minutes na labas-pasok si Pangarap sa cage niya at nung bandang huli, naunawaan na niya kung anong kailangan ko sa kanya. At alam nyo ba kung ano ang the best treats? Yun ay yung pagbibigay mo ng affection sa aso mo. Tapos, yung ahayaan mo siya makipaglaro sa mga kaibigan niyang mga aso. Okay, pero take note, sa paglalaro, gaya nitong mga aso ko na napakalalaki at si Pangarap na napakaliit, kailangan ng guidance ng mga tao. Kagaya ko na nandito ko, sinasaway ko itong mga aso ko kasi gusto na nilang karnihin si Pangarap. Hindi ganon. Ang tinuturo natin sa mga malalaking aso natin ay irespeto yung maliliit na aso. Kaya yan, yung tipong kakarnihin nila si Pangarap sinasaway ko yan. Yan. Baka sabihin nyo, animal abuse yan. Pinapalo, sinusuntok ko na naman yung mga aso ko ha. Ang sinasabi ko lang sa malalaki kong aso be gentle naman sa mga maliliit. Napakagandang pagmasdan ng mga asong naglalaro. Pero tayo mga tao kailangan nakabantay lagi at tinitingnan yung bawat galaw nila. Kasi sa bawat galaw ng mga aso, meron mga nakatagong signals nagpapakita ng bawat language nila. Kagaya nito, hindi naman pwedeng sabihin ni Pangarap na time out. Kaya ang ginawa niya ay umakyat siya doon sa taas ng table. Ito namang si Antonio, since hindi siya umakyat sa table, umalalim siya doon sa treadmill. Ang mga galaw na yon ay ibig sabihin ay pahinga muna ako, mamaya na ulit tayo maglaro. Nagawa din yan ng mga asong takot. Halimbawa, hinahabol siya ng isang galit na aso, siya ay pumapailalim sa isang lamesa at doon nagpapalipas ng galit ng isang aso. Ang tatandaan nyo mga amo ay sa bawat magandang ginagawa ng aso natin, dapat nire-reward natin sila ng affection. At ito si Pangarap, napakaganda ng ginawa niyang performance today. Kaya yan meron kaming solo moment together at yan, binibigyan ko siya ng affection at kahit saan ako pumunta, kahit na sa mga malalaki, sa matatandang aso ko ay okay na okay si Pangarap. Yan ang behavior na okay sa akin at gusto kong matutunan ng bawat aso ko. Paano namin nagawa yon? Dog fulfillment. Walk your dog every day. Bigyan mo siya ng gagawin araw-araw. At higit sa lahat ay wag mo siyang ibe-baby kung may mga nagagawa siyang mali. Yun lang at maraming salamat sa panonood.